Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Ako po si Lea De Riquito, ang hepe ng Advocacy and Policy Division ng NOAP. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang po sa 702 DCAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong organikong magsasaka at mangingisda. Okay? Sa OA. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa bawat araw na binigay ninyo, sa bawat pagkakataon na makapaglingkod at magtrabaho, lalo na nga po nitong nakaraang linggo. Thank you, Lord. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng katawan at isipan sa pamagitan ng mga araw na ito na designated po para sa pahinga, at gayon din ang bukas na puso at masiglang kalooban. Naway patuloy na maging matibay ang aming mga loob, at gabayan mo po kami sa lahat ng aming hakbang. Sa inyo po ang lahat ng pasasalamat at papuri. At syempre, para po sa programa ito, tinataas po namin muli sa inyo ang simula, kabuuan hanggang lapag nito. At yan po sa lahat, sa ngalan ng matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, laging isipin ang kabutihan bago ang sarili. Magandang araw po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, December 7, 2024. Welcome po sa Season 6, Episode 49. Wow! Ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakatune-in pa lang ay accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Gayun din po sa pamamagitan ng Facebook. Pwede po nating hanapin ang 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. At syempre sa radyo sa Talapitang 702 sa AM band. And of course, we're so happy to have our listeners, mga taga-subaybay ng ating programa. Maraming salamat po. Talaga pong hindi po tayo nag-iisa lang, kasama namin kayo eh. At dahil dyan, ito pong bahaging ito ay para po sa pasasalamat sa mga nag-iiwan po ng kanilang comments sa ating program link. Siyempre, laging first honor, si Ma'am Helen Arellano. Ma'am Helen, good morning. At pagbati po niya, good morning po sa lahat. Lapit na rin ang Pasko, praying na maayos lahat ang bagay-bagay. Salute sa lahat ng magsasaka. Thank you so much. At mula po kay Sir Ronald Young, God is good all the time. Welcome December, last day of November nga po nung ating mga nakaraang episode, mga nakaraang araw. Mula po kay Mayan Damian, good morning Maunlad na Pilipino, listening here in Tokyo. Ayun nga po, so thank you so much po at sa inyong mainit na pagbati. Sana po ay nakapagkapin na po kayo sa oras na ito. Samahan niyo po tayo sa inyong breakfast. And nga po sa mga maaga po nagigising tuwing Sabado, welcome po sa Maunlad na Pilipino. At sabayan po natin ang pakikinig sa programa sa inyong pagsisimula ng araw. Maraming salamat po for waking up with Maunlad na Pilipino. At mula po kay Lilian Guerrero, mapagpalang Sabado ng umaga, maunlad na magsasaka. Gayon din kay Sir Epifanio Salvador, good morning, share na. At Leonida Tela Sacada Rubio, good Saturday morning po sa Maunlad na Pilipino.
I guess once again from, yun, kay Sir Ronald Young, nag-iwan na ulit siya ng message. Wonderful and winnable Saturday morning, everyone. And yan, meron tayong first-time listener ng program. Let us know how we did. Dang Buslon Hara, blessed morning po. Welcome, welcome. Thank you. And we hope from being a first-time listener ay tayo po'y maging mas madalas. Baka po mayroon kayong nais na topic na i-feature po sa ating program. Let us know po either sa official channels po na aming tanggapan or just simply leave a comment po sa aming program link. So babasahin po namin yan, tsatsagain po namin yan. We are so happy na kasama po namin kayo for our program today. At magandang umaga din po kay Alva Valdez Alagan, kay Ma'am Nora Cancela, Mila Pascua, Vince Adriano Ubiadas. Yan, magandang umaga all the time. God is good. Okay? At mula po kay Lita Linga Meranya, good morning po sa lahat. At ayun po, nakikinig din sa ating programa si Presi Mitra. Thank you so much po sa pag-ano po ninyo, pag-iwan ng mga comments. And sa lahat po ng listeners, kahit wala po kayong comment, welcome po and magandang umaga. This is Maunlad na Pilipino. At ito po ang mga aabangan natin this morning. Siyempre po, no, sa official newsletter po ng Department of Agriculture Central Office, ang Agi Trends, meron po tayong feature doon tungkol po sa may-ari ng Get Farm or Go Organic Farm. Matatagpuan po sila sa Pililia sa Rizal at very much fitting po kasi just last month, literally just nitong November, ay atin po ipinagdiwang ang National Organic Agriculture Month. And syempre, patuloy po tayo, hindi lang naman po sa tuwing Nobyembre tayo nagkakaroon ng mga, siguro dun lang yung highlight kasi dun po yung ating celebration, ano po, and nito nga pong mga nakaraan. Muli nagpapasalamat po tayo sa mga bumubuo ng NOAP para po sa imbitasyon na maging isa po sa mga MC para po sa first ever International Participatory Guarantee System ang inyong lingkod para po dito sa kanilang programa for last month na of course since nabanggit natin international ay talaga naman pong nandito po yung mga kinatawan ng iba't ibang mga PGS groups po all over the world and you know yung mga advocates po natin for organic agriculture. So for our episode this morning, feature po natin ating talakayan kasama si Mr. Ernesto Tolentino. Tungkol po ito sa organikong palaisdaan kasama po sa ang ating yan nga po si Sir Ernie Tolentino, isa po siyang magsasakang siyentista. At syempre, abangan po yan maya-maya lamang at patuloy po tayo. Bukod dyan, meron po tayong editorial ni John Enriquez. Ganyan din po yung Regions on the Go. Kasama po yung ating mga farmcasters. Shout out po sa lahat ng mga farmcasters na tinatawag. Para po sa mga hindi familiar or siguro yung mga outside ng agriculture sector na ngayon pa lang namin kayo mako-convert. Of course, obviously, ito po ay coined term atin pong mga broadcasters sa kanayunan. Simply, ang ating mga farmcasters, hatid po nila sa atin ang ating Regions on the Go. Ganyan din po, hindi po kayo uuwing walang bagong kaalaman o siguro tingnan na lang po natin dahil talagang hindi pa tayo nagtatapos. Ito pa lang pong binabanggit ko ay yung aasahan natin sa ating program. Kabilang po dyan yung Agri-History at Farmtastic Pinoys. Kasama po si Marie Vergara, isa po sa ating mga masisipag na staff ng DA-AFI. Then of course, segment producer po ng mga kababanggit ko lamang. Gayon din ang Unlad Komunidad. Dito po katuwang natin. Last week, meron silang Tiangge. Congratulations sa kanilang Tiangge, ang DA-PRDP featuring po ang kanilang mga benepisyaryo. Ang PRDP po ay ang Philippine Rural Development Project at hatid po nila sa Maunlad na Pilipino ang kanilang weekly segment, ang Unlad Komunidad. Gayun din po ang Agri-Trivia segment na Batid Ba Ninyo? Ayun po, kasama po natin dito si Binibining Ira Cruz at along with our farmcasters and of course greetings na rin po sa ating mga regional information officers. Nakasama po natin sila sa Palawan kung saan nga po ay nagkaroon tayo ng convention or siguro meeting, training, assessment workshop po no, na nakasama po natin sila para po taunan po kasi ito na magkakaroon tayo ng
planning or yun nga assessment, ganyan. So, parang ano po kami nag-anticipate talaga na makasama ang bawat isa. So, pagbati po sa lahat ng mga nakasama natin sa taunang gawaing ito. At ito nga po yung batid ba ninyo yung ating Agri-Trivia segment. Katuwang po natin dyan ang ating kasamahan na si Ira Cruz. Mula din po siya sa DA-AFID. Thank you so much, Ira. And I think wala na tayo na miss out. Ano pa nga po ba? Siyempre, lingkod po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And, ayun nga po, no? Nabanggit ko ba to? Editorial, yeah, of course. Kasama po natin dito si Ka John Enriquez at ito po ay tatalakay sa mga kampanya po ng DAPCC, Philippine Carabao Center, para po sa pag-promote ng AI sa Visayas po, particularly na cover po ni Ka John for this one. So pakinggan po natin ang bahagi ni Ka John Enriquez. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ang unang Sabado ng Disyembre, no, ikapito. At ito po ang huling buwan ng taong 2024. At sa mga apat na pagsasahing papawid natin, ay ibibigay ko sa inyo ang iba't ibang mga tulong na ginawa ng kagawaran ng pagsasaka sa ating mga magsasaka at mga isda. Una-una, ngayon sa ating balita, ang Philippine Carabao Center ng isang attached agency ng Department of Agriculture ay kamakailan lamang ay ginawa ang ikalawang bahagi ng kanilang Oh My Carabao. Isang campaign po yan sa Capiz. At ito po ay nagbibigay ng mga benepisyo gaya ng kabutihan ng AI o yung artificial insemination. Alam niyo po, ang hayop pagka nagpaparami, parang nagre-reproduce manually ng parang nagkakaroon ng sex, baboy, baka, at kung ano. Pero dito po, meron na sa ginawa po ngayon, ang baka at yung kalabaw ay meron ng paraan para maparami ng hindi gumagawa ng natural. Ito po yung artificial insemination. Ito po isang technology na makatutulong po sa mga magsasaka na mayroong mga kalabaw na kung gusto magkaroon mabuntis kagad yung kanilang inahin, ay ginagamitan na lang ng AI. At yan po ginagawa ng mga technicians. Ang campaign po ay nasimulan po noong October pa, no? At ito ay nakaawat po sa mga komunidad, sa mga barangay, at dito ko ay nilalayo na mapataas ang awareness o yung kaalaman ng mga magsasaka tungkol sa kabutihan ng artificial insemination technology. At ito po ay isang tulong, no, para mapaganda ang mga lahi ng mga kalabaw na lalong-lalo na malalaman nila na ito isang mapagkukunan ng karagdagang kita. Alam niyo po, dito, isang salita po dito, layon po ng Oh My Carabao, isang kampanya isinasagawa ng DA Philippine Carabao Center na palaganapin ang serbisyong AI o artificial insemination sa buong bansa at pataasin ang populasyon ng mga kalabaw na may mataas na lahi. Hindi yung mga native lang, kasama po dyan. At dito po ang DAP Philippine Carabao Center OIC KMD Chief at OMCC Campaign Program Director Rowena Galang ang nagsabi na sa parang ito tataas ang produksyon ng gatas sa bansa at lalago ang mga industriyang salig sa iba't ibang produkto na galing sa kalabaw. O yun po maganda. Ano yun po, talagang masigasi na pong ginagawa yan ng Philippine Carabao Center para maparami rin, mapagandang lahi, maparami. Dahil yung magagandang lahi ay nakapagbibigay ng mataas at mas maraming gatas kung ihamin natin sa ating mga native lamang na kukunti. At dito nga po, ang OMC campaign ay unang inilunsad dito po sa President Quirino Sultan Kudarat
ano po, noong Oktubre. At ito po, ilulunsad din sa Luzon, sa lalawigan ng Isabela, bago ito po, itong kanilang huling product o isang programa. Nabanggit ko po ito para mabanggit nyo, malaman nyo, ang ginagawa po ng kagawaran ng pagsasaka, hindi lang sa palay. Ayan. Yung mga attached agencies nito ay natuturuan, ay naatasan na ibigay yung mga yung tulong sa mga lalawigan na kita nila na angkop para sa kanilang kumbaga teknolohiya. Kamukha nga po ng dito nakita marami po mga kalabaw. Ay di sabihin na ito ituturo yung artificial insemination. Yan po isang maganda, marami pa tayong masasabi. Ano po, kamukha nung sa mga nagdaang mga bagyo, ang Philippine Crop Insurance Corporation ay aabot po ang insurance sa babayaran ng mahigit na 600 milyong piso. Ito po ang iniulat ni Secretary Tio Laurel. At magandang balita po yan dahil ang gusto niya mabigay kagad ang tulong para makatanim kagad yung mga magsasaka sa kanilang mga bukid. O ngayon pa ipangganam natin ang mga balita para sa ating mga kapwa farmcasters para sa ating Regions on the Go. Magandang umaga mula sa Reyong Ilocos. Matagumpay na sinagawa ng Department of Agriculture ang Run for Responsibility sa pangunguna ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section bilang bahagi ng selebrasyon ng 2024 National Rice Awareness Month. Ang aktibidad ay naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko ukol sa kahalagan ng masinop na pagkonsumo ng bigas at ang pagsuporta sa mas masustansyang alternatibo tulad ng brown rice. Bukod dito, nakipag-ugnayan ang DA sa 200 tricycle driver mula sa probinsya ng Pangasinan sa pamamagitan ng OPAG para sa Healthy Rice Ride Promo. Ang proyektong ito ay naglalayong i-promote ang pagkonsumo ng healthy rice or brown rice sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at libreng brown rice sa mga driver. Layunin ng mga aktibidad na ito ay hindi lamang pagpapataas ng demand para sa mas masustansyang uri ng bigas kundi pati ang pag-inganyo ng mga Pilipino na maging mas maingat sa pagkain ng bigas upang mabawasan ang food waste. Bahagi ito ng patuloy ng kampanya ng DA para sa mas ligtas, sapat at masustansyang pagkain para sa bawat Pilipino. Samantala, sa pamamagitan ng Planning, Monitoring and Evaluation Division, mahigit 100 kinatawanan mula sa mga local government units, civil society organization at iba't ibang ahensya ang nagtipon para sa 2026 Plan and Budget Proposal Joint Planning Exercises. Ayon kay PMED Chief Doris Joy Garcia, mahalaga ang kolaborasyon ng iba't ibang ahensya upang matiyak ang tagumpay ng programa sa agrikultura at pangingisda. Ani ni Garcia, hindi kayang mag-isa ng DA sa agri-fishery, kailangang magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno para mas marami tayong matulungan. Layunin ng aktibidad na magbigay ng sapat na panahon sa mga ahensya at tagapagpatupad ng programa upang maganda at may akma ang kanilang mga plano para sa mga darating na taon. Ang ganitong uri na pagtitipon ay inaasang magpapalakas ng koordinasyon sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan, CSO at national government upang mapabuti ang sektor ng agrikultura at pangingisda sa reyon. Nag-uulat, Reynalyn Corospe ng Reyong Ilocos. Mel Francisco, Department of Agriculture, Mimaropa. Isang makabuluhang pagdiriwang ang isinagawa sa Mayhan National High School sa lalawigan ng Romblon, ika-4 ng Nobyembre bilang pagdiriwang ng National Rice Awareness Month. Layunin ng okasyon na iangat ang kamalayan ng mga mamamayan ukol sa kahalagahan ng bigas. Isa sa mga tampok na aktibidad ang pagtalakay ni Ginang Maria Shell Muros, Science Research Specialist 2 at kinatawan ng PhilRice, hinggil sa layunin ng NRAM at ang kampanyang Be Responsible na binigyan diin ang responsableng pagkonsumo at produksyon ng bigas. Isang agri-career video presentation rin ang ipinalabas upang ipakilala ang iba't ibang oportunidad sa larangan ng agrikultura. Nagbigay si Associate Professor 5 Juniel Lucidos ng Romblon State University ng mga mahahalagang kaalaman at payo ukol sa posibleng tahakin ng karera sa agrikultura na nagbigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral. Bukod sa talakayan, nagkaroon din ng masaya at interaktibong palaro gaya ng Glutinous Rice Eating Challenge at Rice Quiz.
Bisbee. Sa pagtatapos ng programa, pinangunahan ni Ginoong Gary Rabida ang panunumpa ng Be Responsible Pledge. Pinasalamatan naman ni Romblon Agricultural Program Coordinating Officer, Engineer Analiza Escarilla, ang lahat na naging bahagi ng programa, lalo na ang Mayha National High School sa kanilang suporta sa matagumpay na pagdiriwang ng ENRA. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mima Ropa. Iginanap ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project sa pakikipagtulungan ng World Bank at European Union ang ika-18 Implementation Support Mission o ISM para sa iBuild at iReap sub-projects sa Valencia City at Pangantukan, Bukidnon noong November 21 to 22, 2024. Kasama sa mga sub-project na sinisiyasat ay ang 16.27 kilometers na konkretong daan na itinatag mula sa Barangay Mabuhat, Barangay Banlag, Sitio Pantaron na nagkakahalaga ng 238.52 million pesos at ang iReap Green Coffee Beans Processing and Marketing Enterprise na nagkakahalaga ng 36.39 million pesos. Ipinahayag ni Valencia City Mayor Azucena P. Huervas ang kanyang pasasalamat sa DAPRDP para sa FMR na nagbigay daan sa mas mabilis na serbisyo at mapaunlad ang ekonomiya ng mga katutubong naninirahan dito. Sa ikalawang araw naman ng ISM, binisita rin ng DAPRDP at World Bank ang Bayanihan Millennium Multipurpose Cooperative Green Coffee Bean Processing and Marketing Enterprise sa Pangantukan, Bukidnon na ngayon ay nasa 84.27% physical completion, kung saan hinikayat ni GIZ Principal Sponsor for Spade Minpad Rice, Peter Hin, ang kooperatiba na mas lalo pang palaguin ang kanilang negosyo at magsikap na maging coffee capital ng Bukidnon. Para sa Maunlad na Pilipino, ito po si Gabriel Andres mula sa Region 10. Ang Rice at Corn Program ng Department of Agriculture Bicol ay namahagi ng 78 milyong pisong halaga ng combine harvester sa 8 Farmers Cooperative and Associations o FCAs mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur nitong ika-8 ng Nobyembre ngayong taon sa DA Compound. Pinangunahan ni Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez o IC Regional Technical Director for Operations ang sabing turnover ceremony, kasama sina Marshall Bustarga, Agriculture Program Coordinating Officer o APCO for Camarines Sur, Regional Agricultural Engineering Division o RAED o IC Chief, Engineer Jerry Ibonya at Regional Agricultural and Fishery Council o RAFC Chairperson Bernadette de los Santos. Ang mga FCAs na tumanggap ay ang San Vicente Association of Corn Farmers o Sava Corn mula sa Barangay San Vicente, Bayan ng Ocampo, Umasarig Agriculture Cooperative mula sa Barangay Panikwasan, Lungsod ng Naga, United Corn Growers mula sa Bayan ng Pili, Bato Farmers Federation mula sa Barangay Kawagakan, Bayan ng Bato, Sipokot Farmers and Fisher Folks Agriculture Cooperative mula sa Barangay Impig, Bayan ng Sipokot, Maidaso Farmers Small Water Irrigation Systems Association Incorporated mula sa Barangay Katanusan, Bayan ng Minalabak, Antipolo Minalabak Farmers Association Incorporated mula sa Barangay Antipolo, Bayan ng Minalabak, at ang Tagas Agri Farmers Association mula sa Barangay Tagas, Bayan ng San Jose. Pinaalalahanan naman ni RAED o IC Chief Engineer Jerry Ibonya ang mga FCA na bagamat ang combine harvester ay binigay ng libre, ang DA may karapatang bawiin ito kung hindi ito mapapangalagaan ng maayos. Idinagdag din ni Dr. Rodriguez na kasama ang safekeeping sa pangangalaga ng makinarya. Samantala, lubos namang nagpapasalamat sina Purita Aala, ang presidente ng San Vicente Association of Corn Farmers to Sava Corn mula sa Barangay San Vicente, Bayan ng Ocampo. Ngayon po, mahalaga po talaga po yan sa amin na mayroon ng harvester kasi po madali-dali kami ng pagpa-harvest. Lalo kung maulan, nakakadali-dali na po kami, mayroon na, mahalaga po sa amin yan. Maraming salamat po sa DAIM, mahalaga po sa amin na nabigyan po kami na ng harvester. Maraming salamat po. At Gemma Rodriguez, chairman ng Antipolo Minalabak Farmers Association Incorporated mula sa Antipolo, Bayan ng Minalabak. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Agriculture na isa kami sa nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng combine harvester kasi napakalaking tulong nito sa aming members para hindi na kami mahirapan sa aming pag-harvest. Ang aming counterpart po sa aming natanggap na combine harvester ay meron po kaming pinagawang shed para sa aming combine harvester. Sa ngalan po ng aming Farmers Association, gusto po naming magpasalamat sa Department of Agriculture sa lahat ng interventions na ibinibigay nila sa aming farmers. Maraming salamat. Ito po si Emil Pasumbal nag-uulat. At magbabalik po ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang paalala. Maunlad na Pilipino sa 702
DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa organikong palaisdaan, kasama si magsasaka siyentista ng Get Farm or Go Organic Farm sa Padilla, Rizal. Makasama po natin si Mr. Ernesto Tolentino. Ako si Ka Ernin Tolentino, may 82 taong gulang, naninirahan sa sitio Paham, Barangay Halayhayin, Padilla, Rizal. Ay nagkaroon ako rito na isang maliit na palaisdaan at taniman ng mga gulay. Ayan po. Para lang po sa idea ng ating mga listeners, gaano po kaliit ang maliit na ito? Ano po yung sukat na ating palaisdaan? 2,501 per hectares. Ayun nga po. So, mga what year po ninyo ito inumpisan ulit? Way back 1986. Napakatagal na po, no? So, dito po sa ating palaisdaan, ito po yung organiko. Organic. Opo. Ano po yung mga matatagpuan natin dito? Ang matatagpuan dito ay mga isda na African catfish, Japanese carp or koi, tilapia, ano pa ba? Yun lang siguro. So, bakit nyo po nakahiligan? Ano ba to? Mula pa po pagkabata? Mahilig na po kayo sa isda? Ano po yung... No. Hindi, dahil ang talagang hanap buhay namin is garment. Nagbabasa ako ng dyaryo way back 1985 yata. Nakita ko sa DLRC mayroong seminar ng Advanced Tilapia Culture. So umatin ako ng seminar. So para akong nagkagusto hanggang umupa ako ng lupa sa Halakala, nag-put up ng maliit na palaisdaan. Hanggang sa paalisin ako, umuwi na uli ako sa Taytay. Yun. Tapos mula po doon... para naka-interest ako sa aquaculture. Tapos ito po nandito sa Padilla ay inyo na po ito talaga. Yes. Nakuha nyo na po. Oo, nabili na. Nabili na. And then nga po, paano po, kumbaga na, bukod po sa hilig, ano po yung naging pakinabang sa inyo ng inyong oras na inilaan dito? Una, dito ako masaya. At masaya yung pamilya ko dahil nakikita nila masigla ako dito, nakatutulong sa kapwa. At higit sa lahat, makatulong sa environment. Ayan po, unahin natin, ayun, maganda ang mga naitulong natin. Unahin natin po yun sa kapwa. Paano po natin nasabi na tayo'y nakatulong sa kapwa? Nag-o-open ako ng mga pre-seminar tungkol sa pag-aalaga ng palaisdaan sa lawa, sa lupa, or sa tangke. Libre po. Libre. Libre, grabe. Mga, usually po mga kapitbahay, mga kalapit po yung mga uma-attend. Paano po yun? Minsan, iniimbitahan ako, pupunta ng Tugigaraw, Bacolod, ganun. Kayo po ang parang speaker. Oo, pero pagdadating ko doon, ang tuturuan ko pala, kausapin ko mga professional. Opo. Pero dati hindi na ako natakot na magturo ng aking kaalaman kahit nakaharap ko mga professional dahil noon, kinuha ko ng Probiotic International kaya nahilig ako sa organic. At mula po nun ay dito rin tayo papasok sa pagtulong sa komunidad naman. Ano po yung ating mga, bukod po sa mga pagsasanay, meron din po ba tayo mga produkto, by the way, na yes, meron. avail? Tilapia fingerlings noon at saka African catfish. Yun ang naging produkto namin dito, tilapia. Way back noon, mabiling-mabili ang tilapia at nagde-deliver kami sa Pampanga, sa Taal Lake. Ayan, diyan kami nagde-deliver yung araw. By any chance po, meron ba tayong tie-up with the government, specifically po sa DA po or Department of Agriculture? Dati, ang nagpapasalamat ako sa DA, sa aquaculture, sa Department of Agriculture, dahil sa kanila ako unang natuto, saka dadalo ko ng seminar, nahasa sa agriculture and aquaculture. Talagang na-reinforce po yung nag-spark sa inyong hilig. Na-imagine ko po, no, kasi syempre sa mga tagapakinig po natin, yung mga gusto natin, yung mga relax lang na environment, kagaya po, sa idea lang po ng mga listeners natin, unang tapak pa lang po namin, talagang napaka-peaceful po ng dating at talagang may kita natin yung pag-e-enjoy. At na-observe din po natin yung mga ilan sa mga kung masasabi ko lang, no, parang invention po ninyo dito. Kwento nyo naman po yung mga, kumbaga, kinabubuting-tingan po ninyo dito sa, with regards po sa palaisdaan. Ano po yung mga, kumbaga, na-discover nyo? Ay, sa karanasan ko, nung ako'y nasa garment, medyo ang aking pag-iisip, medyo malikot lagi may tanong sa sarili kung paano kumayaangat ang buhay ko, pati ang aking pamilya. So, accidentally, kumo garment ng Taytay, naisip kong gumawa na isang bagay na magkulay ng tela hanggang sa mag-click.
Hindi naman magaya ng pabrika dahil handmade. So nag-click yun. So doon nag-boom yung aking pag-create sa sarili ko. Hindi lamang sa pagkukulay. Ako na rin ang may kulay. Nasa taas na yan. Ako na rin ang nagkukulay niyan. Parang nakakatuwa po, no? Kasi parang kaaya-aya siyang tingnan. Kung kayo po ay magagawi dito sa... sir, ano nga po ba ang pangalan ng farm? May pangalan po pagka... Get Farm. Get Farm or Go Organic. Go Organic na farm. Ayan po, makikita po ninyo yung pagpasok po ninyo ay talaga nakasuporta po sa organic. Ano po bang mga, kumbaga masasabi natin, mga practices nating organiko talaga sa inyong palaisdaan? Ang kaya masasabi kong Go Organic, yung asola na nakikita nyo nakalutang sa fan na kulay green, pagkain ng isda yan, ng manok, baboy, pato, etc. So malaki matitipid mo kung halimbawa gumagastos ka ng 4,000 a week, baka 1,000 na lang. So ganun ka, malaki ang matitipid talaga pag gumamit ng organic. Sapagkat sa pag-aaral ng UPLB dito, nag-experiment sila rito, natapos nila na 1 linggo, sa paggamit ng duckweed at saka nung commercial feeds, mabilis lumaki yung isda. Kaysa ron sa pure commercial feeds, medyo mahina. At saka yung pure asola, mahina. Pero yung combination nun, biglang lumaki. So naka-interest ako na i-culture na yung duckweed at saka asola. Ayun nga. Ayun, meron po tayong bisita. May reaction po. Tama daw po ang inyong sinabi ngayon lang. By the way po ay talagang saga po natin yung kanila pong mga koi. Tama po, mga koi natin. Ayun po. Hindi, kasi yung araw, talagang mahilig ako magturo. Ayoko talaga ng modern na yung ano ba tawag dito? Yung mga inorganic na fertilizer. Parang hindi ko type talaga, kaya wala ko interest. Talagang interesado ko yung magandang kapaligiran, organic talaga ginagamit ko. Hindi ako nahilig. Bagamat nagturo ako, pero hindi ko naituro yung hydroponics dahil paggagawa ng tinatawag natin nutrient solution na hindi ko naman type yung paggamit ng mga ANB. Pero ngayon siguro pwede na dahil sa nagtry na rin ako rito noon. Kaya lang parang tinanggal ko ulit, parang hindi ko ma-attempt yung paggamit ng solution. Kaya ano lang ako, puro organic lang ako. Kumusta naman sir yung kita sa organic? Kasi po yung iba parang ang inano nila mas malaki ata. Hindi, ang totoo talaga, pag ang pag-uusapan ni organic, medyo matagal ang proseso. Hindi ka mukha ng synthetic form of fertilizer or ka mga pambomba. Magdala ka lang na isang bote, makabobomba ka na ng hektarya. Hindi ka mukha ng organic, medyo maproseso rin. Pero kayang makapag-production tayo sa organic, maganda yung ani. Nagawa ko na, ang problema lang dito sa akin, walang mag-record pag ako'y gumagawa. Yun, dahil sa tamad ako magsulat, ganito. Pero lahat namang makita ko, mapanood ko, nandito lahat. Hindi nabubura dito kahit matanda na ako. Kahit mula na ako, matin ako ng seminar. Makukumbinsi ko sila i-try organic, lalo na sa aquaculture. Dahil biro mo, gumagastos ako dati ng 4,000. Ngayon 1,000 lang sa loob na 1 buwan. Dahil ang commercial feeds na binibili ko na 25 kilos is 1,040. 25 kilos lang yun. Samantalang marami ako isda, ang talaga pinapakain ko, mabilis lumaki, organic yung asola at duckweed. Diba yan? Tumutubo, ang dami. Hindi kayang ubusin. Mag-alaga ka rin ng manok, pwede rin. Mag-alaga ka ng pato, baboy. May ebidensya ako nandyan, may mga litrato ko. Ang talagang may adapt talaga ganito. Isang pond. Nakikita ba niya Laguna Lake? Wala nagpapakain dyan. Walang ginagawa ang tao, puro manghuli na manghuli. Survival of the fittest. Ngayon, merong mga fish pond na dinamo, pinabayaan, so walang pakinabang. Samantalang kung nilagyan mo ng tilapia, nakaroon ng dalag, pabayaan mo, ayaw doon na nila may predators. No, pabayaan mo. Bakit yun? Pond ko ngayon. May tilapia, may hito, may nilagyan ko ng fingerlings, nilagyan ko tilapia, nilagyan ko na etc. Doon ako kumukuha ng pang araw-araw kong pagkain.
tsaka sa bisita. Good. Survival. Paano ka ba, ba, nandun naman nanganak yung tilapia, nanganak yung dalag. Lumalaki. Parang Laguna Lake. Very simple. Bakit dinadamo yung mga backyard dyan? Lagyan sana niya ng isang hukay, lagyan nila ng isda. Lagyan nila ng kangkong. Ayun, may nakikinabang pa. Nangunguha sila dyan, libre. Pinadala nila sa Pasig. Mga kapitbahay. Dadati dito, pay sili, pay kangkong, pay okra. Sige, kuha kayo. Hindi ko na may pinagbibilihan. Ipinahihingilan. Dahil nga, wala naman akong lahat ng anak ko professional. Lahat sila may kaya sa buhay. Hindi ko masasabihin ko, kailangan ko rin ng pera. Pero kung binigyan ako, tinatanggap ko rin. Pero pagka yung mga estudyante, ang tuturuan ko ng mga K-12 yung araw, hindi ko tinatanggapan. Ngayon, kung nagbibigay yung gobyerno at ang eskwelahan, tinatanggap ko. Pero pagka manggagaling nila sa mga estudyante, hindi na. Huwag na niyo akong bigyan. Sinasabi ko direkto sa mga pumupunta rito, mga principal or mga estudyante, mga sa eskwelahan. Tinuturuan pa rin po sila. Hindi niyo na po sila tinatanggap. Pagka ang nagbigay ang eskwelahan, tinatanggap ko. Pero pagka yung mga manggagaling sa estudyante, hindi. Yung araw, nagbebenta kami ng fingerlings dahil nagpo-production kami ng tilapia. Lahat ito, puro tilapia ito. Ako pa nga naging presidente. Dahil akala nila ako, hindi ako marunong. Dahil dumadaan ako dito, tilapia na to. Ako naman, umupa sa hala-hala. Pagka isang taon ko doon, nakita nila, nag-boom. Pinalayas ako doon. So balik uli ako sa Taytay. Nakakita naman ako nagpasok ng African catfish sa Pilipinas. Pinuntahan ko, hinihingan ako ng 10,000, hindi ako pumayag. Nagkaroon ng seminar na naman sa TLRC, umatin na naman ako. Kung magka-interest ako sa hito. Hanggang makatuklas ako ng natural spawning. Ay, yung kanakwento niyo po. Oo. Dapat yun ang matutunan ng tao, yung natural. Pero mo, walang sacrifice. Kung dati nag-hatch yung aking mga tauhan dito yung araw sa box. Pagdadating ko, tatay, nadilaan ng aso. Kaya walang nabuhay. Tatay, ganito. Ngayon may natuklasan ako, walang pinapatay. Pinagsasama ko lang ang babae at lalaki. Pagkagadating ng alauna, mga anak. Kinabukasan ng umaga, alis yun na yung breeder. Bubuhayin na within 24 hours. Ayun na. Kung ako lang may kakayahan pa, gumawa. Baka, di mala ko sa lalagay isda. Oo, talaga, totoo. Walang halong biro. Sapagkat, sabi ko yan, kunin na ninyo yung isda dyan sa tangke. Bayaran ninyo ako ng 3,000, yan kunin na ninyo. Dati so mga around 80,000 to 50,000 hito yun. Na fry. Ganun lang kasimple. Bakit maraming nabubuhay ang natural, hindi forced labor? At saka yung tamang pag-inject ng tubig. Di ba? Ano pa? Magtatayo na kami ng sir. Babalik po kami dito. Malaki pera talaga. Ilang mga anak at apo wala lahat sila tinawagan ko yung isa, nasa Cebu. Naroon, nagbabakasyon. Yung isa napunta rito kahapon, pupunta naman ng Japan daw. Yung kanilang pamilya. Mga apo nyo, sir. Ha? Mga apo nyo po. 6 na tapos sa aking apo. Mga na rin. Huwag lang silang pupunta rito na may trabaho na bago magpakilala ng kanilang jowa. Ako? Yung naiwan ng mga umupa nung nakaraang taon na nag-alaga ng hito doon sa Ispan. Ano? Naipon ko yung mga hito, siguro nasa mga kulang 20 piraso. Isang taon na yung mahigit ngayon. Pwede na. So nakita ko po, yung mga pinapakain ko, natutuwa ko doon sa pakainin sila sa ibabaw ng lotos, sa dahon. Ibabaw sila sila, kinukuha nila. Lalaki ng tiyan. Buntis. Nung minsan, namingwit ako, nakahuli ako ng tatlo na hinuli ko talaga. Ang lalaki talaga ng tiyan. Pinahuli ako ng lalaki, pinakawalan ko, pinawali ko. Sila ba ay makakapangindog doon sa loob ng pan? Hindi. Kailangan kunin mo sila, ibukod mo, i-ratio mo siya kung sa tangke, 1:1. Isang babae, isang lalaki. Pero tiyakin mo na sexually mature yung lalaki at babae. Ang lalaki pwede 9 months, ang babae mahigit 1 taon. Okay na. Pwede pa anakin na natural or artificial. Natural na lang. Ikaw, kung natural ang gusto mo, artificial.
Tanong. Yun, pag natural kasi, Ano? kainin niya rin. Ha? Kakainin niya. Hindi. Anak niya yun, hindi niya kakain. Hindi, ganito. Ang kakain doon, iba kung may kasama. Hindi, ganito. Pag sinabing natural spawning, nasa tangke, bukod ha. Opo, bukod. Inilagay mo ng, halimbawa, alas 3 ng hapon, nilagay mo. Nag-mate ng alauna ng gabi. So hanggang umaga, pagdating na umaga, alisin mo na yung breeder. Hahayaan mo nang mabuhay yung itlog doon sa tangke. Ilagay ko doon sa maliit na ganun-ganun sa... No, hindi sa maliit. Doon sa mismong hatchery tank ninyo, malaki. Hindi, yung kasi yung sinasabi mo, yung mga induced breeding, nilalagay sa maliliit na lalagyan. Hindi, doon sa compartment ng swimming pool, di ba? Pwede yun, sa compartment ng swimming pool. Yung swimming pool nyo, pwede pa anakan yun. Yung nga lang po, iniisip ko, habang natin sila, magkakasama sila, mahigit 20 piraso sila doon. Yung mangingitlog yung kakainin din ng iba. Wala pa akong nabalitaan na nangitlog ang African catfish ng natural sa pan. Eh paano nga, pipisay ko siya para lumabas. Ibukod mo, magbukod ka ng dalawa lang, pagsamahin mo lang doon. Aalisin mo silang lahat. Dalawa lang titira mo, isang babae, isang lalaki. Hindi pwede dalawang lalaki. Dahil magpapatayan yung dalawang lalaki. So lalagyan mo rin ng lambat, kakaban, or bunot ng ugat ng water lily, lalagyan mo sa ibabaw para kapitan na itlog. Or either kakaban, or either plastic, or sako, etc. Para may pagkapitan na itlog. Pero may pagkapitan na itlog. So within 24 hours, buhay na yon. Hindi katulad ng tilapia na... Pero isang sikreto, kailangan may aerator kinabukasan. Para yun ang susukat, anong grado ng iyong tubig. Anong function ng aerator? To explode the unwanted gas, patay yung amoy, iputok. At nakasama po natin ang atin pong isa sa mga magsasaka siyentista mula po sa Padilla sa Rizal, ang may-ari ng Get Farm or Go Organic Farm na si Mr. Ernesto Tolentino. Maraming salamat po, Sir Ernie. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Nagbabalik po tayo sa programang Maunlad na Pilipino. At narito po ang Unlad Komunidad o UK, katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa ginanap kamakailan na implementation visit sa mga piling proyekto ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project noong November 21 to 22 sa probinsya ng Bukidnon. Kasama ang mga delegado ng World Bank, European Union, mga kinatawan mula sa DAPRDP National Project Coordination Office, Project Support Office Mindanao, at Regional Project Coordination Office 10. Gayon rin ang mga opisyal sa probinsya ng Bukidnon at lokal na pamahalaan ng lungsod ng Valencia at munisipyo ng Pangantukan. Binisita nila ang mga sumusunod na PRDP projects. Concreting of JCT Barangay Mabuhay to Barangay Banlag Proper to Sitio Pantaron Farm to Market Road sa Valencia City na nagkakahalaga ng 238.5 million. Green Coffee Beans Processing and Marketing Enterprise sa munisipyo ng Pangantukan na nagkakahalaga ng 36.4 million. Nagsagawa ng masusing inspeksyon sa mga proyekto ang kinatawan ng World Bank at ang mga kawani ng PRDP. Sinuri nila ang dokumento sa konstruksyon, mga materyales at mga talaan ng pagsunod upang matiyak na ang lahat ng mga obligasyon at regulasyon ay natutugunan para sa mga proyekto. Nagkaroon rin ng makabuluhang talakayan ang mga delegado sa mga benepisyaryo ng 2 proyekto ng PRDP na ang populasyon ay karamihan na binubuo ng komunidad ng mga katutubo. Gamit ang bagong 16.27 km FMR, maaari na ngayong ihatid ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim ng mabilis sa pinakamalapit na palengke at mas ligtas ng makakabiyahe ang mga mag-aaral sa paaralan. Sa kasalukuyan, ang farm-to-market road ay nakumpleto na ng 91.86%.
Kapag nakumpleto na ito ay mapapakinabangan ng 6,870 na kabahayan at kabilang na rito ang mga katutubo na may bilang na 3,004 sa kanilang lugar. Samantala, ang Green Coffee Beans Processing and Marketing Enterprise na nagkakahalaga ng 36.4 million ay naglalayong magbigay ng dekalidad na produktong green coffee at patasin ang kasalukuyang operasyon at mga oportunidad sa trabaho para sa benepisyaryo nito. Ito ay pinamamahalaan ng Bayanihan Millennium Multipurpose Cooperative Proponent Group. Para naman sa Farm to Market Road, binanggit ng World Bank economist na si Luningning Bondok na magpapatupad sila ng Operations and Maintenance Audit System para masuri ang kalsada kapag natapos na ito. Nagko-conduct kami ng Operation and Maintenance Audit System. Gusto po namin makita na after natin maipagawa ang mga kalsada kung ginagawa ba ng barangay at ng local government units yung kanilang responsibilidad sa pag-maintain ng naibigay na kalsada ng Department of Agriculture. Na after na makomplete ang South Project, may obligasyon at responsibilidad pa rin po ang barangay at ang city, LG. And hopefully, habang kayo ay nararamdaman nyo na nabuksan ang oportunidad sa inyo, isipin nyo rin na kailangan pangalagaan nyo yung sub-project na sa ang road na ito at i-maintain nyo rin. Para naman sa Green Coffee Beans Processing and Marketing Enterprise, ayon kay Alex Burdak, ang European Union Program Manager, layunin rin nilang mangalap ng feedback mula sa komunidad at matukoy kung ang proyekto ay nakakatulong sa kanila na palakihin ang produksyon at madagdagan ang kita. Ang coffee production ay bahagi rin ng isang programa sa pagtatanim o proteksyon ng lupa laban sa degradation o pagkasira. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DAP-RDP Scale Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang mga hinandang bahagi ng DAP-RDP tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At oras na para kilalanin ang ating mga natatanging Farmtastic Pinoy. Atin pong kilalanin si Bonifacio Alagar kasama si Imari Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Ako muli ang inyong segment host na si Imari Vergara para sa bahaging Farmtastic Pinoys ng ating programang Maunlad na Pilipino. Bilang pakikiisa sa National Livestock and Poultry Month celebration nitong Oktubre, hatid ng Farmtastic Pinoys ngayong araw ang kwento ng isang dairy Carabao farmer na napaunlad hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na ang kanyang komunidad. Kilalanin natin si Bonifacio Alagar. Isang dairy Carabao farmer mula Rosario, Batangas, si Bonifacio Alagar. Sa murang edad pa lamang ay nagsimula na siyang mag-alaga ng mga baka at kalabaw sa gabay ng kanyang mga magulang. Ito ang naging dahilan upang ipagpatuloy niya ang pagkakalabaw bilang propesyon. Subalit dala ng nakagisnang tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka, ginamit ni Bonifacio ang kanyang mga alagang kalabaw bilang pang-araro sa bukid o kaya'y bilang paanaking kalabaw. Nagbago ito nang matutunan niya kung paano gagatasan ng mga ito sa pamamagitan ng pag-oobserba sa kanyang mga kapwa magkakalabaw. Nakumbinsi siyang pasukin na rin ang paggagatas ng kalabaw bilang negosyo. Sa
Sa tulong ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center o DAPCC, nakadalo siya sa mga training tungkol sa pag-aalaga at paggagatas ng kalabaw. Binigyan din siya nito ng kalabaw, pati na access sa veterinaryo at animal health services nito. Tinitiyak ni Bonifacio na laging malinis ang kanyang farm at nasa maayos na kondisyon ang kanyang mga kalabaw. Bukod sa commercial feeds, pinapakain niya rin ito ng mga dayami, napier grass at tangkay ng palay na kanya ring tinatanim. Ginagamit naman niya ang mga dumi ng hayop bilang pataba sa lupa. Gumagamit na rin ng mga makabagong teknolohiya si Bonifacio upang mapabilis lalo ang kanyang pagtatrabaho sa farm. Taong 2012 nang mapabilang si Bonifacio sa founding members ng Rosario Livestock and Agriculture Farming, isang samahan ng mga magkakalabaw sa Rosario, Batangas. Nakatulong ang kooperatiba sa mga tulad niyang magkakalabaw dahil binibili nito ang kanilang mga napoproduce na gatas at pinoproseso bilang flavored milk, tsokolate, pastillas, yogurt at iba pang value-added products. Bilang aktibong miyembro ng kooperatiba, nakapaghihikayat si Bonifacio ng marami pang dairy carabao farmers sa kanilang lugar na sumali na rin sa co-op upang makatanggap ng mga dagdag na benepisyo. Sa ngayon, nasa 50 kalabaw ang inaalagaan at ipinapaiwi ni Bonifacio. Ngunit higit pa riyan ang bilang ng kanyang mga pinalaki, ibinenta at ipinamahaging kalabaw, baka at baboy sa mga nagdaang taon. Bukod sa pagpaparami pa ng kanyang mga kalabaw, hangad din niyang magkaroon ng sariling farm ang kanilang kooperatiba. Bilang kagawad ng Barangay Mavalor, isinusulong din ni Bonifacio ang pagsasaayos ng sektor ng edukasyon sa kanilang lugar. Nananatili rin siyang bukas sa pagtulong sa kanyang mga kapwa magkakalabaw sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga kaalaman at karanasan upang mapaunlad din ang kanilang dairy carabao ventures. Malaki ho ang aming pasalamat sa lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo't higit sa PCC, sa laki ng naitulong sa amin sa paggagatas na yan ng kalabaw at doon pa sa mga ibang mga makinaryan na ipagkaloob nila sa amin. Yan si Bonifacio Alagar, Certified Farmtastic Pinoy. Salamat muli, Marie, at ayan po ang Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. Welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Tenen. Na-imagine ko talaga siya. Ayun po, no? So, thank you so much po sa ating mga kasamahan pong production technician ng DZAS for always indulging us sa mga quirkiness ng bawat episode. Thank you so much. Ito po ang ating hatid na impormasyon. FOI, isang hakbang para sa maunlad na agrikultura. Ang implementasyon ng Freedom of Information or FOI sa kagawaran ng agrikultura or DA ay nagbukas ng oportunidad para sa mga mamamayan na makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa sektor ng pagsasaka at pangingisda. Ito ay nagsisilbing tulay upang mapalapit ang DA sa publiko at makapagbigay ng kaalaman para sa mas maunlad at masaganang agrikultura. Mula po nang maitatag ang FOI sa DA noong 2017, mahigit sa 2,000 kahilingan sa impormasyon ang naisumite at naproseso ng kagawaran. Karamihan sa mga kahilingang ito ay nag-uugnay or nauugnay sa mga datos tulad ng produksyon ng pananim at livestock, listahan ng mga rehistradong magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or mas kilala po sa abbreviation nito na RSBSA, cropping calendar,
at iba pang impormasyong mahalaga sa pagsulong ng agrikultura. Dahil dito, nakatanggap ng mga parangal at pagkilala ang DA mula sa FOI Program Management Office simula pa po noong 2019. Ilan sa mga natamong karangalan ay ang sumusunod. Mula 2019 hanggang 2022, tayo po sa DA ang top requested agency sa kategorya ng 200 hanggang 499 requests. Sa taong 2021 naman, itinanghal na Best FOI Receiving Officer ang ating kasamahan na si Crystal Joyce Merle. Gayun din sa taong 2023, tayo po ay nagkamit sa DA ng top requested agency sa kategorya ng 500 to 999 requests. Taong kasalukuyan 2024, ang atin pong FOI champion ay nakamit, first runner-up po. At gayon din muli ang isa pong best FOI receiving officer na si Binibining Crystal Joyce Merle at nagkamit din po ng pagkilala bilang top requested agency sa kategorya ng once again 500 to 999 requests. Ang FOI sa Pilipinas ay itinatag sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 2 o Executive Order No. 2 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong July 23, 2016. Layunin nitong palakasin ang transparency at accountability sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan sa publiko na ma-access ang mga opisyal na impormasyon, dokumento at record na hawak ng mga ahensya ng gobyerno. Gayunpaman, may mga eksepsyon tulad ng impormasyon na may kaugnayan sa seguridad, pribadong datos o iba pang nakasaad sa naturang EO. Bisitahin ang www.foi.gov.ph para sa karagdagang detalye at upang makapagsumite ng kahilingan para sa impormasyon mula sa Department of Agriculture. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. At muli, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang MNP po ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan! Gumigising. O narito po ating pagkain kaisipan para sa umagang ito mula sa Kawikian, Kabanata 20, Talata 24. Ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluhan, ngunit ang magpakumbaba ay ang tatamo ng karangalan. Once again, maraming salamat po ka John Enriquez at mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po yung may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na katuwang namin sa bawat episode na hatid namin sa inyo. Thank you so much! At sa inyo po ng mga tagapakinig, oo, sayo nga, nakikinig na kasama namin sa umagang ito, no? Maraming salamat. Nawa ay sa pakikinig ninyo sa aming programa, na-enjoy po ninyo ng mas masarap ang inyong kinakain. Para sa umagang ito at maumpisahan ng on a positive note ang ating Saturday morning. Next week ulit ha, 5 to 6 in the morning. Magbabalik po ang Maunlad na Pilipino at sa lahat po ng mga kasamahan namin. Maraming salamat po kina Ka John Enriquez, Marie Vergara, Ira Cruz, aming mga namumuno po sa aming tanggapan, si Ma'am Cheryl Suarez, Ma'am Oda Rodriguez, Ma'am Jo and Grace Pera, Ma'am Abby Altoveros, sa lahat po na aming mga regional information officers, mga kapwa farmcasters, maraming salamat. Ako po si Ella Arsiaga. Hanggang sa muli at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.